Mga namamatay ng 60, ng 70, kalahati pa lang yun ang buhay nila. They're dying so young because of what they eat and how they live their lifestyle. In a sleep medicine world, meron tayong sleep debt na tinatawag. Hindi healthy yan. And eventually can lead to heart attack. Pag niyaya mo, kain na tayo, wala akong gan. O ba't di ka makatulog? Nag-iisip ako. Alam mo kinamatay? Puyat at gutom. Nagugulat ako, elementary, nakakapagsalita na ng word na stress. Oh, really? So ikaw ang pumipili ng stress mo? Whatever your brain believes, body will achieve. Number 3, Dr. Johan Kim T. Mañez ay isang kilalang espesyalista sa lifestyle medicine sa Pilipinas. Bilang tagapagtatag ng Philippine College of Lifestyle Medicine, siya ang kauna-unahang International Fellow ng American College of Lifestyle Medicine. Siya rin ang CEO at founder ng The Doctor's Kitchen PH, ang kauna-unahang whole food, plant-based nutrition provider sa bansa. Number 1 cause of death ng tao is ang heart disease. Paano makakatulong ang pagsasaayos ng kanilang lifestyle upang makaiwas sa mga heart diseases? We try to focus on treating the cause of disease rather than the symptoms. During our training sa medical school, usually ang focus natin is yung pagbibigay ng gamot, pagpe-prescribe ng gamot to certain conditions, katulad ng heart disease, which is our number 1 killer. Pero sa lifestyle medicine po, ang focus po natin is we look at the cause. Ano ba yung mga matataas ang risk factors para mag-develop ng heart disease? Which is? Yung food na kinakain po natin. Napaka-importante po. Maiwasan po natin ang sources of cholesterol. You ask any cardiologist, they will tell you it's cholesterol that causes the buildup. Lalo na po yung oxidized cholesterol na tinatawag. Yun po ang nagko-cause ng build-up ng bara sa mga ugat natin sa puso, pati sa utak. Pag sa utak mangyari, stroke. And sa mga kalalakihan, pag ang mabara ay yung penile artery, hindi natatayo si Manoy. Ang ginagawa ninyo, Doc, reprogramming yung food consumption ng isang tao. Kasi isa sa mga longest problem ng humanity, discipline pagdating sa pagkain. If we look at our father and mothers, si Adam and Eve na lang, ano, pinakaunang kasalanan nila, pagkain rin ang nangyari, di ba? So I think it really is a human problem, food and yung disiplina natin sa pagkain. Importante ay maintindihan po natin, if we want to combat our number 1 killer, is to avoid all foods that have cholesterol in it. And basically, yun ay mga pagkain na galing sa hayop. Whether it is a food product or the animal itself, may cholesterol po yun. Hindi po natin maiiwasan yun. Kahit yung pinaka-leanest na meat na meron tayo, may cholesterol pa rin po yun. Pag-usapan na rin natin ang stroke, diabetes, cancer. Ano ang pinaka-root cause ng lahat ng mga diseases na ito? Today, lalo yung mga developed countries, 73% ng namamatay ay gawa sa chronic disease. Napakalaking percent nun. Compare mo yan sa mga infectious conditions, katulad itong nakaraan na pandemic, walang binatbat yung COVID sa namamatay sa heart disease, chronic diseases, including cancer, diabetes, hypertension, stroke. Yan ang pinakamalaking virus sa humanity. Yeah. It's been a problem for many years now. Yung before pa po yung ating present na General Director ng WHO, si Dr. Margaret Chan, she had programs done throughout the world para mabawasan man lang yung namamatay sa chronic disease, pero hindi siya naging successful doon. Makikita natin, through the years, paakyat ng paakyat pa rin ang namamatay sa chronic disease. Paakyat ng paakyat. Paakyat ng paakyat. Dati 68%, 63%. Ngayon, 73%. Kailan tayo titigil? Pag 99% na? Halos lahat ng tao, balang araw, hindi na makakaligtas at mamimili na lang tayo ng mga sakit natin pagtanda natin. Ang tawag kasi dyan ay premature death. Hindi ka pa dapat talaga mamamatay, pero namatay ka dahil sa sakit. Based sa genetic research ngayon, pag pinanganak ang isang sanggol, kunin mo yung kanyang DNA, yung chromosomes niya. Tingnan mo yung dulo ng chromosomes, ang tawag po dun ay telomeres. At yung mga geneticists, alam nila kung paano bilangin yon. Ang average lifespan dapat ng tao is 120 years. Dapat ang tao ay 120 years old. 120 years. Yung mga namamatay ng 60, ng 70, definitely premature death yon. Kasi halos kalahati pa lang yun ang buhay nila eh. And yet, they're dying so young because of what they eat and how they live their lives. Number 2, Chris Albert Salumbides ay isang lisensyadong sleep expert at negosyante na may higit sa 19 na taong karanasan sa industriya ng pagtulog. Siya ang co-founder at marketing director ng Quality Sleep Care Clinics.
Alberta Medical Supplies at Medicus Family Health Clinic sa Alberta, Canada. Actually, research show like 1 out of 4 ng Filipino adult are suffering from this debilitating disease called obstructive sleep apnea. Sobra talagang hindi pa natin na diagnose, and in fact that research shows then na 90% ng pasyente natin na may hypertension and 50% ng patient na may diabetes, ang roots nito is coming from problema sa pagtulog. And if the patient is gonna be diagnosed, yung 90% na to is meron talaga siyang problema sa pagtulog, which is obstructive sleep apnea. The reason why is that if the patient is nag-i-snore, yung snoring kasi yan yung primary symptoms. So naghihilik yung ating mga kababayan. Nung bata ako, sinabi sa akin na pag naghihilik ka, maayos daw talaga tulog mo. Mali pala yun. Ibig sabihin ng naghihilik, nagkakaroon ka ng flow limitation sa airway, nagbabara ang lalamunan. Pag nagbabara ang lalamunan, less yung oxygen intake na pumapasok sa katawan mo. Pag less oxygen intake, ang tendency, magkakaroon ka ng awakenings o nagkakaroon ka ng tinatawag na microarousal. Yung nagigising ka pero hindi ka aware na nagigising ka. If that's happening throughout the night, you're putting a lot of stress to your heart. Ang mga natutulog ng malakas humilik, mas madaling mamatay. Yes, number 1 signs ng obstructive sleep apnea is yung malakas maghilik. Huwag nating baliwalain ang hilik. Ang hilik ay nakakamatay. Yes, for example, if you're getting elbowed by your partner, sinisiko ka pag natutulog ka because of naghihilik ka, moderate to severe obstructive sleep apnea, you might be suffering. And yan is based doon sa clinical research. So kung may partner ka at malakas kang humilik, dalawa kayong nagdedelikado. Dahil yung naghihilik at yung nakakarinig ng hilik na hindi makatulog. That's right. And in fact, the divorce population is 48% because of the problem sa pagtulog, yung paghihilik. Ang number 1 cause ng paghihiwalay ng mag-asawa ay ang paghihilik. Yes, 48%. Kaya pinapalayas yung mga partner na naghihilik. Tama po. US and Canada, there's a lot of separation, divorce cases because of problem sa pagtulog. Kasi pag may problema ka sa pagtulog, ano bang unang tinatamaan? Of course, yung puso. Pero yung nagkakaroon ka ng mood disorder na tinatawag, nagkakaroon ka ng forgetfulness. And worst case scenario, it can lead to accident. Kaya yung mga pasyente na hindi nakakatulog and you're putting a lot of stress to your heart, ang tendency niya mag-develop ng hypertension. Now, pupunta ka ngayon sa doktor mo. Sasabihin ng doktor mo na, okay, may high blood pressure ka. Then they're gonna prescribe you a medication. Sa abroad, based on my Canadian experience in the medical field, doon, pag yung pasyente namin is may hypertensive, automatic, we send this patient for diagnosis for obstructive sleep apnea. Kailangan natin magawan ng paraan kung ano ba yung root ng problema. Number 1. Dr. Atoy Arboleda ay isang kilalang doktor sa larangan ng naturopathy sa Pilipinas. Siya ang host ng programang Health Forum with Doc Atoy, kung saan tinalakay niya ang iba't ibang issue sa kalusugan at nagbigay ng mga payo ukol sa natural na pamamaraan ng pagpapagaling. Ito ay ipinaglilingkod mo ng ilang taon na ng libre. Bakit? Nagsimula ang aking advocacy and mission na ma-educate ang mga kapwa natin Filipinos regarding health. Yan nga po yung Health Forum. So 15 years na yan, napasok ako ng social media, I think 6 years ago pa lang. Pero nasa heart ko kasi na maturuan ang kapwa natin Filipinos na ang kagalingan ay hindi makukuha sa iniinom, kundi ang kagalingan makukuha numero 1 sa disiplina. Siyempre pangalawa, sa tamang pagsunod ng pag-aalaga ng katawan according sa inihabilin sa atin ng Panginoon. Ayoko ng gamutan Gusto ko edukasyon. Nakakalimutan ng maraming tao yung tradisyonal na pamamaraan kung paano mapapagaling ang sarili. Commonly, ang mga tao ang paniniwala ngayon, kailangan mo ng mga synthetic drug for you to actually heal yourself. Yes. Gaano ito katotoo? Yun yung wrong perception na gusto kong iayos. I conducted the Health Forum hindi para mag-create ng confusion, competition, kundi to create a real awareness, maliwanagan once and for all ang isipan ng mga Pinoy na baliwala ang gamutan kung walang disiplina. Isasama lang nila ito sa kanilang lifestyle. Correct. At malaki dapat yung babaguhin. Kasi saan ba nagsisimula ang sakit? Maraming maling paniniwala. Pagkain, stress. Tulog. They are all factors but not the main reason. The real reason kung ba't nagkakasakit ang katawan, may mga nakalimutan tayo na gawin dati na hinihingi ng katawan natin. Katulad niyan, sabi nga natin, na-advance na ang panahon ngayon. Masyado ng maganda ang teknolohiya. Hindi ko makakalimutan ang turo ng lola ko Apo, mapalad kayo kasi may service ka. Ako, kailangan kong maglakad ng 3 kilometro makarating lang sa eskwelahan. And then, right now, I'm realizing, mali. Mas maganda ang ginawa ng lola ko dahil active yung katawan niya, hindi nakaupo. Ang iba, tinitignan niya na misfortunate sila. Yun pala, beneficial pala ito. Para sa kalusugan, in the long run. Tayo, sa kabilang kanto lang pupunta para may bilhin, nakasakay pa sa tri-bike. Nandun yung katamaran. Nawawala na yung activity na kailangan ng katawan para yung buong sistema ng katawan natin mag-circulate properly. Gusto kong maturuan yung kapwa ko Filipinos na
ma-educate. Meron tayong 7 doctors eh. Maraming mga nasa medical field ngayon, tinitignan nila ang naturopathic doctor as Dr. Quack-Quack. Hindi po nagkaroon ng naturopathy courses para po kalabanin ang medical. Actually, naturopathy medicine nga po siya. So it is another modality of medicine in which tinuturo lang talaga natin sa pasyente natin natural healing way of our own human body. May Republic Act po tayo sa Pilipinas eh. Republic Act 8423. Pinasa po ito ni Dr. Senator Juan Flavier. Ito po yung tama law. Traditional and Alternative Medicine Act of 1997 in which kinreate po ang alternative hindi po bilang replacement kundi dapat po integrated ang natural, ang herbal, ang food supplement, hindi po replacement sa gamot. Kaya siya no therapeutic claim. Yes, bossing. Kung makikita po nila yung mga commercials, nakasulat doon, no, pag bibili kayo ng food supplement, with proper diet and exercise. Pero anong ginagawa ng karamihan? Bibili, iinom. Walang proper diet, walang exercise. It is just a waste of money. Maraming nagkalat ngayon na mga nagbebenta ng mga food supplements. Sobra po.